ang pamimili ng matalinong hari. Noong unang panahon, sa isang mayamang kaharian na pinamumunuan ng isang matalino at makatarungang hari, nagkaroon ng isang suliranin na pumukaw sa pagkakataon ng hari na ipakita ang kanyang kahusayan at karunungan. Isang maaliwalas na umaga, dumating sa royal court ang dalawang mangangalakal. Bawat isa'y nag-aangkin na sila ang tunay na may-ari ng isang bihirang at napakagandang bato na kumikislap tulad ng bituin sa sikat ng araw. Ang mga mangangalakal, nakilala sa kanilang matalinong isip at mapanlinlang na salita, ay nagpresenta ng kahangahangang mga argumento upang suportahan ang kanilang mga pag-aangkin. Sila'y nagpahayag ng kanilang paninindigan ng may pagkaalab, bawat isa'y naniniwalang sila ang tunay na may-ari ng bato at nagkukwento ng mga kwento kung paano nila ito nakuha. Ang hari, nakilala sa kanyang katarungan at kaunawaan, ay maingat na nakinig sa dalawang mangangalakal. Gayunpaman, kahit pa man siya'y nagpupunyagi ng kanyang makakaya, hindi niya matukoy ang katotohanan. Pareho ang kanilang mga kwento na tila parehong may katuturan, at ang bato mismo ay walang ibinunyag tungkol sa tunay na may-ari nito. Nakita ng hari ang komplikasyon ng sitwasyon, kaya't nagpasya siyang magbalangkas ng isang pagsusulit na magpapakita ng katapatan ng mga mangangalakal. Nag-utos siya ng isang palayok ng tubig, at ito'y pinainit sa isang mainit na apoy. Kapag umabot na sa pagkakaluto ang tubig, ipinaalam ng hari ang kanyang plano. Ang sino mang sa inyo ang nagsisinungaling ukol sa pagmamay-ari ng batong ito, deklara ng hari, ay hindi masasaktan kapag kinuha ito mula sa palayok ng mainit na tubig. Napatahimik ang korte habang iniisip ng mga tao ang desisyon ng hari. Ang unang mangangalakal, na puno ng takot sa mainit na tubig, ay napakurap-kurap at umiling ng nakatatakot patungo sa kumukulong palayok. Nahalata ang kalakihan ng sitwasyon, kaya't siya'y sumuko at umamin, "Mahal na hari, kailangan ko pong aminin na hindi ko pag-aari ang batong ito. Nilikha ko ang aking kwento upang magkapabor at makamtan ang kayamanan." Ngunit ang ikalawang mangangalakal ay nanatiling mahinahon at matibay. Walang alinlangan, kinuha niya ang bato mula sa kumukulong tubig ng walang pinsala, na nagpapatunay ng kanyang katapatan at tunay na pag-aangkin. Pinuri ng hari ang katapatan ng mangangalakal at ang katalinuhan ng kanyang pagsusulit. Ngumiti ang hari at sinabi, "Tunay nga, ang katapatan ay tanda ng isang marangal na kaluluwa. Ikaw, mahal kong mangangalakal, ay nagpatunay ng iyong kahusayan. Naway magdala sa iyo ang bato na ito ng kasaganaan at magsilbing paalala ng kahalagahan ng katotohanan." Sumabay sa palakpakan ang korte, at bumaba ng mahinahon ang tapat na mangangalakal sa harap ng hari. Nagpapasalamat sa makatarungan na hatol at sa batong bumalik sa kanyang pag-aari ng may katarungan. Mula sa araw na iyon, naging labis na pinararangalan ang karunungan ng hari, ang katapatan ng mangangalakal sa buong kaharian. Nagbibigay inspirasyon sa lahat upang ituring ang katotohanan at integridad ng higit pa sa lahat ng bagay. Huwag kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa JV Stories.